Bilang lawyer, dubious ba talaga yung dating itong si Bamban Mayor Alice Guo? Kahapon kasi sa hearing, lumitaw na questionable yung kanyang birth certificate, late na register, tapos yung parents niya, parang hindi alam kung nag-i-exist ba talaga yun. Oo, pero oo, may rason para mag-alanganin tayo. Pero yung presumption ay nananatili pa rin. Siya'y nakatakbo, siya'y registered voter, may passport siya, na Pilipino siya, nasa nagsasabing hindi, napatunayan yun. Para klaro, ang pwedeng mag-question ng kanyang citizenship at qualification bilang mayor sa pamamagitan ng co-warranto case ay ang Solicitor General lamang. Walang kapangyarihan ng COMELEC, i-disqualify siya sa puntong ito. Kung isususpindi man siya ng DILG, hindi ko alam kung anong rason. Baka sabihin nila, tingin nila, hindi siya citizen. So, dapat may basihan doon. May basihan din yun. So, sir, nasa kung babalik tanawan ninyo, di ba sabi, hindi daw kilala yung nanay. Ayun, Chinese yung tatay. But if you remember the case of Senator Grace Poe, it was a decision of the Supreme Court about being a foundling. Sa kaso ni Senator Poe, hindi nga kilala yung nanay at tatay, di ba? That's why foundling. And she was adopted by her adoptive parents, Fernando Poe Jr. and Susan Roses. But the Supreme Court declared presumptively that she is a citizen. Kasi hindi mo pwedeng i-deprive ng citizenship ang bata. Di ba? Yun ang sabi nila. So by analogy, ito may passport pa nga eh. Si Senator Grace, ginamit din namin rason yun sa kaso. May passport, may ID, may license, may ganun. So, patunayan yung hindi. Hindi pwedeng, hindi namin alam kung sino, kaya siguro Amerikano yan. Hindi namin alam kung sino yung nanay, yung tatay, Chinese, o Chinese siguro yan. There's a basic principle in law. He who alleges must prove the same. Yung nag-allege na hindi, dapat patunayan. Kung mapatunayan, hindi dapat tanggalin. Kasi may mga... Yesterday, si Senator Legarda was telling Mayor Guo not to convince everybody that she's a Filipino. So you're saying it should be the other way around. The people accusing her should convince everybody that she is not a Filipino. Let me say it this way. The burden of proof is on those saying she's not. Kaya nga, kasi nga, gaya ng sabi ng COMELEC, ministerial ang pagtanggap ng Certificate of Candidacy. In fact, di sila pwede mag-disqualify. Kasi pag pinayagan mo ang COMELEC mag-disqualify, edi pag may hindi gusto ang administrasyon, di-disqualify nila. So, tama lang naman yun. Sa puntong ito, nanalo na, proklamado na, ang bolay nasa kamay na ng Solicitor General. Maghain ng co-warrant of petition sa korte, questioning her citizenship, questioning her qualifications, and prove in court that she's not qualified. That's all I'm saying. But the DILG can suspend her dahil ang requirement ng administrative case laban sa isang mayor ay preponderance of evidence lang o mas mababang uri ng ebidensya kumpara sa ebidensyang dapat ibigay kaugnay sa pagbabaliktad ng pagiging Pilipino ni Numan. Pero sir, ang main issue pa rin kay Mayor Guo yung kanyang involvement sa POGO operation at ilang mga questionable business. Gaya ng nasabi ni Pangulo Marcos, di ba? Ni-raid na nga nila. Ang palagi ko lang tanong, sa dami ng nire-raid, bakit ba wala akong nakikitang nahuhuli? Bakit wala akong nakikitang nakakasuhan at nakukulong? Kung may ginawang krimen talaga yung mga yan, bakit deportation lang ang solusyon? Bakit walang kaso? Asan yung criminal case? May nagpapatakas daw. Ang punto ko nga, illegal ka mo. Di ba? Bakit puro deportation ang dulo? Walang kasong sinasampa dito para may makulong. So kung meron man, sampahan ng kaso. Kung illegal na po yun at may kinalaman siya, dapat din sampahan ng kaso. At marahil, yun ang mas malakas na kaso para suspindihin siya. Preventive suspension man lang. Kesa yung citizenship na dapat ihain ng Solicitor General's Office. Okay. Nympha. Yun nga, walang nahuhuling malaking tao kasi sinasabi nakakatakas and all, using a helicopter. Sa tingin nyo, bakit ganun? Saan nagkukulang? Ewan ko, sila tanong niya. Halimbawa, maraming ni-raid ang police sa Bureau of Customs na nag-hoarding daw ng bigas. May nakita ba kayong kinasinampahan ng kaso maliban sa paghuli at pahinante sa budigero? Na maliwanag na hindi naman sila may-ari doon. Sa drugs, sir. Sa droga, ganun din. Yung driver lang, yung nagatid lang ng kotse, nag-drive ng kotse. Asan? Palagi yung sinasabi. Hindi naman pwedeng may crime pero walang criminal. Dapat sabay yun. Sir, meron bang, dahil kayo legislators, ano bang pwedeng gawing batas dyan para masiguro na
merong mahuhuli o paano sila ito, sir? Hindi yata kami pwede magpasa ng batas na gawin nyo yung trabaho nyo eh. Ang napasa na naming batas ay pag hindi nyo ginawa, merong kapalit na kaso o parusa. Either under the Administrative Code, Code of Ethical Standards, or under the Anti-Graft Law. Ang pwede lang maisa batas ay yung parusa kapag lumabag kayo sa tungkulin nyo. Pero kahit anong batas siguro ipasa namin na gawin nyo yung tungkulin nyo. Hindi ubra, maliban na lang kung may penalty at mahuhuli. So sa Pogo SPI, sino ang dapat tumutok doon para masiguro na may makakasuhan like sa Bamban, Tarlac and all the other Pogos? Lahat sila dapat magkasundo at imbis na nagdedebate sila sa hearing, magkasundo dapat sila. Ang PAGCOR, nangangasiwa dito, di ba? Ang DILG at ang law enforcement, DOJ at law enforcement agencies natin. Minsan nga nagdedebate at nagtatalo pa ang NBI at ang PNP at ang AFP tungkol sa bagay na yan eh. Bakit? Hindi ko alam, pero sana, I hope they will get their acts together. Sir, ang sabi, hindi billion pesos, kundi $billion ang involved sa POGO operation. So factor kaya yun? Kaya kahit nagre-raid, walang nahuhuli at walang nakakasama? Billion naman talaga kasi kung magbabasihan mo, yung income ng PAGCOR mula sa POGO, bilyong piso naman talaga na umaabot sa $1 billion pag sinuma mo. Share pa lang ng PAGCOR yun ha. Hindi pa yung kita sa POGO. So malaking pera naman talaga. At pwede mo lang isipin lahat ng milagro at saka mirakulong pwede mangyari pag ganyan kalaking pera ang involved. Pero sa dulo, until and unless Congress passes a law so prohibiting it, it's the executive's discretion whether or not to allow it under PAGCOR. Ang mas gusto ko nga, at dapat ang maging direksyon ng PAGCOR at nasabi ko na ito noon, dapat ang PAGCOR ay regulator lamang, hindi operator. Saka ba naman nakakitang nire-regulate at sinusupervise niya ang sarili niya? Diba siya yung gumagawa ng rules, siya nagpapasugal. Dapat hindi siya gaming corporation, gaming commission. Nagsusupervise lang, di ba? Hindi nagpapatakbo ng pasugalan. Hindi partner sa pasugalan. Walang porsyento sa pasugalan. Di ba? May percentage ng income na pupunta sa kanila eh. Dapat regulator lang sila, nag-supervise lang sila. Para wala sa interest nila na manatili yan kung mali na talaga. Is there a need for a legislation para i-correct yun, sir? Yes, and if at all, that's one of the things we will be looking at. Not because I became Senate President. That's always been my position. But I heard from the current President or Chairman Altengo that is indeed the direction they're trying to take. And that they're selling. Right now, as a policy of the board, they're selling already the casinos they own. But I think legislation is needed to convert it really to a commission. Para yung taxes diretso sa National Treasury, hindi considered as income ng PAGCOR na GOCC na may share lang ang national government. Sir, tanong ko lang, ano yung reason behind bakit si Senator Raffy Tulfo give up yung Energy Committee at kinuha yung Public Services Committee? Kasi bahagi ang transport ng Public Services Committee at ang advocacy niya naman talaga niya, kahit sino nanonood ng programa niya ay yon. Kaya nga ang ginawa rin niya, di ba, migrant workers? At kasama kasi doon ang transport sector. Lumped sa public services ang transport sector if you look at the rules. Okay. Raymond? Ayaw mo nun, may ginib up kaysa naman dagdag pa, di ba? Hirap na. Pero kay Senator Aimee, ilan na nabawas o isa lang? Isa o dalawa. Naiwan sa kanya, 4 yata. Ha? 4 talaga, sir, di ba? 4, sir. May nabawas siya. 4 nga. 4 na. So, walang nabawas, sir? Alam ko may nabawas na isa. Ha? So, 4 Basta pa rin? dinagdag ang urban. Hindi ko na maalala kung may binawas. Yung housing and urban. At malamang ngayon lang yan, mag-a-adjust pa naman yan. It'll still adjust because tingin ko may mga mabibilao ka naman na parang, di ba, parang pag-buffet ba? May mabibilao ka naman na, di ba? So, let's give it time. And then bakit, sir, out of a sudden, from Senator Mark Villar, nawala yung Economic Affairs Committee? Bahagi ng naging usapan at kasunduan para mas maging normal ang pagtakbo ng Senado. Dahil hindi naman kami nagkakausap talaga, dahil nga sa mga bugso ng damdamin, so nagkausap lang kami kahapon para malaman kung ano yung mga gustong komite. So yun ang hinigi ni former Senate President Zubiri? Not necessarily. Bilang mga miyembro, marami silang, para sa lahat, pinag-usapan namin kung ano yung bagay, kung ano yung angkop. Dahil kailangan namin ng tulong na bawat isa at kailangan tumakbo yung mga komite yun. At hindi naman namin kayang hawakan lahat. Okay, Raymond. So, doon lang sa case ni natanong naman ito the other day, pero tanungin ko na dahil tapos na ang sesyon. Yung case ni Secretary Kakdak, dahil natapos na ang sesyon, ano yung dapat na term na siya ngayon, bypass na siya and kailangan siyang i-reappoint ni Presidente?
bypass na siya at kailangan siyang i-reappoint ng presidente. Tama ka. At ang naging dahilan nun, kung maalala mo, tumutol ang Kamara. Tumutol si Congressman Marcoleta. At in-announce naman ng Kamara yan sa Commission on Appointments na voting as one sila. So, binigyan namin ng daan yung kanyang objection at hindi na namin na pinahaba yung kwento para matapos yung confirmation nung tatlong general at ilang senior officers ng AFP. Sir, may nagpapatanong, bakit daw Senator Loren Legarda na most senior, 4-time senator, pero ang kanyang committee yun lang social development goal ba yun? Wala naman dun yun. Si Senator Cayetano nga, isa sa mga pinaka-senior din, pero science and technology yung kanya. Depende naman yan. Hindi, noon. Noon. Pero may bibigay pa bang ibang committee kay Senator Loren, sir? Gaya na nasabi ko, mag-adjust kami as we go along. May hinihingi po ba siya ng ibang committee? Nag-uusap-usap sila eh. Hindi pa masyado kasi nagkakausap dahil nga may mga tulak pa ng dibdib at damdamin sa ngayon, pero May pinahuhupa pa naman. sana humupa sa pagdari ng panahon at yesterday was better than the other day. Di ba? The other day was better than Monday. And as we go along, I think it will all fall into place. Makot. Good morning. Going back to Chacha. Yeah. I would just like to ask, what can change your hardline stance against Chacha? Call a spade a spade. Number one, call a spade a spade. Meaning, ano ba talaga gusto? Yun na lang yung tanongin natin. Pangalawa, dapat hindi maapektuhan sa kung anumang hugis, kulay o itsura ang kasalukuyang mga kapangyarihan at prerogative ng Senado. Dalawa lang. Para sa akin, ha? Para sa akin. Yung na-mention doon na they are seeking for to amend the three restrictive provisions of the economic provisions of the Constitution. Do you think, are you saying that this is not enough? Enough to what? This is not clear? Hindi maliwanag sa version nila na voting separately eh. Yung vote. Maliwanag ba yan? Nakita mo na ba yung provision nila? Hindi maliwanag yun, ha? Kino-quote nila ang saligang batas na hindi maliwanag. Tama naman na i-quote ang saligang batas. Pero hindi maliwanag nga yung saligang batas eh. Narinig yung magsalita ang mga justices dito na sinasabing yun man ang nakasulat, hindi yun ang intensyon. Diba? Ang sinulat na version sa RBH na in-author ni Senator Zubiri, Angara at Legarda ay voting separately. Hindi ako nag-author nun. Kasi nga, hindi maliwanag para sa akin. So how can this be resolved? Kailangan maliwanagan at magkaroon ng garantiya na hindi yan magiging voting jointly. So who should give the guarantee? Yun ang kailangan pang hanapin. So, sir, ano may... Ulitin nga, yun ang kailangan hanapin. Ako ba na may nagtatanong at may duda ang kailangan maghanap? O yung may gusto na nagtutulak dito ang kailangan maghanap ng solusyon yun? Sir, what will happen dun sa binuo ng Rules Committee na Senate rules pagdating sa ano yung magiging proseso ng pag-approve nyo ng proposed Chacha? Pareho pa rin. Ang problema kasi doon, bigyan ko ng halimbawa. Pero may status, sir, nun? May committee report na ba? Hindi ko alam. Hindi ko alam. So, aprubahan yun under your leadership? Titignan namin, oo. Pero wala akong isa ako sa mga nagsulong nun eh. Oo nga, sir. Kung yung nag-call ng attention nun, di ba? Nakalagay sa version ng Kamara, voting, kinopya yung Constitution. 3/4 of Congress. Version ng Senado voting separately. Pag pinagbotohan yan, kaya nga, ba't ba tinutuloy kasi? Yan ang tanong ko mulat-mula eh. Bakit ba tinutuloy yung hearing ng Chacha? Pinaliwanag ko na yan. Kung maalala ko, nag-caucus kami, nagtaasan kami ng boses dyan. Bakit pa ba nag-hearing? Ang takot at pangamba ng marami ay kung pagbotohan yan dito at kahit matalo, pag in-add mo yung boto rito at yung boto ng Kamara, pinagsama mo, sobra sa 3/4. Sino pumipigil kanino man umakyat sa Korte Suprema para sabihin, uy, complied yung 3/4? Di ba? So manalo matalo, dumating ang punto na ini-insist ng lideratong pagbotohan kahit talo. Tinutulan namin yun. Alam mo palang talo, ba't pagbobotohan pa? Di ba? Yun na nga lang yung pumipigil. So bakit kinokondo ng palas? Ano? Bakit kinokondo ng palasyo?
Anong kinalaman ng palasyo sa anong kinokondon mo No, na? the mere fact that it is being tolerated by the palace kasi the mere fact that it has been pushing for Chacha. Dahil ba si Romualdez siya nakaupo? I don't think the president favors economic provisions, but I don't think this aspect may not have been sufficiently explained to the president. I think he's focused on trying some economic amendments, and these things may not have reached him as of yet. Wala naman kami pagkakataon magkausap din tungkol dito. Ano yun, Fa? Pero to address mo ka na, these are the concerns ng mga senador. Hindi lang ako. In fact, on this issue, majority of senators, even those who resigned their positions, some of them at least, yan ang posisyon ha. And majority, if not all, of those who signed to have a change of leadership. So, these were concerned to noon pa eh. Kaya lang siyempre, call pa rin ng chairman eh. Gusto mag-hearing ng chairman ng subcommittee. Di ba, paano ko naman ipigilan yun? Okay, makunan. Sabi niyo ba ang presidente about this, yung Chacha? Kasi, di ba sabi niya, SP wala man, na explain. SP man o ordinaryong tao, hindi para sa akin na kausapin o payuhan ng presidente na klarong mas mataas sa aming lahat. Pero umaasa ko na magtatanong siya. Sasagot ako palagi kapag ito'y mapag-usapan. Sir? Pero hindi para sa akin na i-voluntaryo yun. Dahil mas malawak ang kaalaman niya, mas malawak ang pwedeng mga payong makuha niya. Kumpara sa akin, baka naman ako yung mali. Baka naman ako yung sobrang dudoso lang. So magandang makinig din. Sir, meron ditong pending resolution para investigahan yung allegedly gentleman's agreement between former President Duterte and Chinese President. Ewan ko kung na-refer na yan sa komite, pero Na-refer na, di ba? Sa Committee on Foreign... well, na kay Senator Amy kung mag-hearing siya dyan. Pero para sa akin, sino imbitahan mo? Secret nga eh. Sino imbitahan mo? Secret na yung agreement eh. Former President Duterte. Kaya nga, sabihin niya wala. O, sino pwede mo imbitahin pagkatapos nun? Pag inimbita mo si Secretary Chodoro, ang sabi niya, wiretapping to at dapat kasuhan yung nag-wiretap. Pag inimbita mo si General Bronner, ating Chief of Staff, ang sabi niya, hindi totoo to, peke to, deepfake to. Paano magiging wiretap ang peke at deepfake? So hindi wiretap to, peke to. Ano ba talaga to? Are we investigating a secret agreement? Are we investigating wiretapping? Or are we investigating a deepfake video? I do not know. But to answer your question, decision ni Senator Amy yan. Pero bakit hindi pa nga nag-start? Meron ba mga concern yung mga senators? Wala. Ako wala. Schedule siguro dahil alalahanin the electionista rin si Senator Amy. Pero do you think waste of time yun, sir? Sabi mo, sino tatanungin kung secret agreement pala? Hindi ko alam kung, dahil ano man ang pinagkasunduan ito, nagsabi na ang Pangulo, hindi ba? Simula pa lang, I don't know about it, and whatever it is, I hereby abrogate it. Those were the exact words of the President. So, kung ano man yan, hindi pa rin niya nakikita, pero kung ano man yan, pinapawalang bisa niya yun. So, ano yun, Fa? HOR po. Sa hearing, sir, sa House tungkol dun sa secret agreement, nandun si former Executive Secretary Medial Dea and sabi niya, yung agreement na yun during the Pinoy administration, syempre wala na siya and walang tumatayo para sa Pinoy administration. Anong tingin niyo doon being a close friend of former Hanggat President? maaari, ayaw ko magkomentaryo kaugnay sa pagdinig ng Kamara at higit na ayaw ko magkomentaryo tungkol sa isang sabi mo na, malapit na kaibigan na pumanaw na. Hindi bahagi ng kaugalian Pilipino ang komentaryo ng mga kaibigan pumanaw, maski na dating Pangulo pa siya. Pero kung tatanungin mo ako, kung may alam ako doon, hindi ako ganun kalapit para magkaroon ng kaalaman o malaman yung mga ganung bagay kung totoo man. Pero di ba dapat meron man lang tumayo para kay former President? Yung nakakaalam. Pero kung wala ka namang personal knowledge, paano mo... Ulitin ko, yun ang aligasyon. And again, I will apply the same principle of law. He who alleges must prove the same. Yun ang aligasyon ng mga opisyal ni dating Pangulong Duterte. Dapat patunayan nila. At sa parte naman ni Pangulong Aquino, mahirap kasing mag-akusa sa isang taong pumanaw na hindi kayang pagtanggol ang sarili niya. And should we even bother po na bungkalin pa yun samantalang sinabi na ni Presidente na kung meron man, kung ano man yan, nire-rescind na niya? Well, that is my point of view. But again, it's the chairman's call.
Anong ibig sabihin na yun ang point of view ko? Ibig sabihin, hindi ako mag-attend at hindi ko kailangan mag-attend sa hearing na yun. Dahil wala ako nakikita nga rason para mag-attend ako. So, kaugnay naman ng Kamara, desisyon at may kapangyarihan sila at may buong laya sila mag-hearing sa kung anumang bagay na nais nilang i-hearing. At gagalangin. At tatanggapin at respetuhin ko palagi yun. That is well within the powers and prerogatives of the House of Representatives, which I will always respect and accept, having been a former member myself. And at least for the memory of your close friends, Attorney Pinoy, would you encourage his former cabinet members na tumayo man lang magsalita kung meron nga ba o wala? Sa kanya lang kasi ako close eh. Alam ni RG, hindi naman ako ganun ka-close sa karamihan ng cabinet niya. Galit pa nga sa akin yung karamihan na yun eh. Mata mo, alam ni RG, tumatawa si RG. Sa kaibigan niyo si S. Ochoa. Ano? Kaibigan niyo si S. Ochoa. But this is more of foreign affairs eh. This is more of foreign affairs if at all. If at all. And the special envoys he appointed at that time. Thank you po. Okay, last two questions. Sir, in-approve ni Presidente yung pagbabalik sa old school calendar. Parang naalala ko nung sinabi mo na parang mahirap na papalit-palit, ba? Yung pagka... Ang sabi ko, basta ito na talaga yung final answer. Hindi yung pag naglaninya, nagbabaha, babalik na naman natin. At sana sa pasyang ito, na nirekomenda ng DepEd mismo, kinonsidera nila yung sinasabing pag-asa na paparating na laninya. Dahil ang isa sa mga rason, kung maalala ninyo, kung bakit natin binago yung calendar, ay dahil sa walang humpay na ulan at baha na maraming beses na nasususpindi ang klase. Kaya natin binago eh. Noong nag-El Nino, grabe naman talaga yung init at parang hindi na bagay yun. Kasi hindi naman namulan eh. Eh ngayon paparating yung La Nina. Ayun ang bagyo. Baka yung rason kung bakit natin binago yan nung una, dito na naman at babalik na naman tayo. So sana nung una, pinag-isipan na ng nakarang administrasyon kung talagang ito na nga ba, final answer o hindi. Sana rin kung sakasakali, itong pasyang to ay kinonsidera na yun. Para hindi mahirapan yung ating mga estudyante. Pero para sa akin, natuto na tayo. Pwede naman natin panindigan tong decision to eh. Natuto naman na tayo eh. Sa pandemya, hindi naman na kailangan no classes eh. Bumagyo man o sobrang init, hindi kailangan isuspindi ang klase. Dahil nung panahon nga ng pandemya, walang klase pero may klase. Sa pamamagitan ng virtual at modular. So gamit ang teknolohiya, i-project na nila yung mga araw marahil na hindi magkakapasok, hindi ba? Mag-modular at mag-virtual sa mga panahong yon para hindi maantala, hindi mahuli at kailangan maghabol ng mga bata sa kanilang edukasyon. Pangalawa, hindi ko maintindihan din sa parte ng DepEd, bakit hindi nila pakinabangan yung karanasang yon? Modular at virtual. Hanggang ngayon, ang anak ko nag-aaral sa pribadong eskwelahan, once a week virtual sila. Hindi nagbago. Anong ibig sabihin nun? 5 araw ang klase sa isang linggo. Kung once a week ang bawat klase, syempre nag-rotate yun, ay nagbo-virtual, madadagdagan nila ang classroom capacity ng 20%. So kung kulang ang classroom, agad-agad para kami nalikhang 20% ng classroom. So if a school, a central school for example, has 100 classrooms, by simply allowing the kids to do virtual or modular once a week, that 100 classroom school will immediately have 120 classrooms. Kaya sa nagsishifting ka, overnight, hindi mo kailangan mag-construct. May mga paraan naman. So, pwedeng panindigan na natin to, balik tayo sa lumang calendar, gamitin lang natin yung mga natutunan natin. Para hindi mangyari yung babalik na naman tayo dahil naman sa baha. Kung hindi makapasok yung mga bata, o tingin nila may paparating na bagyo next week, di ba? E di mag-virtual na. Or mag-modular na. Di ba? Posible naman yun. Maplano lang ng maga. So pwede palang hindi na magtayo ng mga additional classroom, yun na lang, sir. Kung hindi, pwedeng hindi magtayo, pero habang hindi pa nakakapagtayo, ito na muna. Panawid gutom, ika nga. And then last na lang, meron ka pa, RG? And then last na lang, sir, ang papalit sa inyo as chair ng Higher and Technical and Vocational Education Committee, Senator Alan Peter Cayetano. So ano yung mga, meron ka bang request sa kanya? Mahinabilin ko, wala. Good luck. Wala ka man nag-turn over sa kanya. Ito yung mga pending sa committee mo. Alam naman ni Senator Cayetano yun. Halimbawa, Wala na siya. yung bayarin ng pamahalaan na humigit kumulang 7 bilyon, hindi pa kasama yung taong ito, sa mga in-enroll ng SUKS na sumobra sa budget sa free tertiary education. Una. Pangalawa, yung nakabingbing pag-increase
ng tuition ng mga SUKs na hindi na factor in sa ginawang budget this year at next year. At pangatlo, yung mismatch sa mga kursong kinukuha ng mga estudyante sa pangailangan ng mga kumpanya ang pagtatrabahuhan nila. Pero kabisado na rin ni Senator Cayetano. Although sir, naitanong ko nito kanina pero may follow-up si Nimpa. Di ba dun sa... Nakita ko nga, tinext ka. yung amendment... Kasi di ba... Ano ba? Sir, di ba dun sa proposed amendment sa rice tarification, gustong ibalik yung kapangyarihan ng NFA na bumili at magbenta ng bigas. So, okay ka ba doon? Kasi sina Senator Villar and Aimee, kailangan daw DA na lang, hindi na NFA. Pabor ako na sa DA dahil may rason kung bakit tinanggal yan ng panahon ni dating Pangulong Arroyo. Corruption at nabaon sa utang ang pamahalaan. Nasa paniniwala ko ay katatapos pa lang natin bayaran na may balanse pang binabayaran ng utang sa NFA. Pero ang nais, sa paniniwala ko, ang nais ng administrasyon ay ito. Na hindi ako tutol. Ang trabaho kasi ng NFA noon panahon ni dating Pangulong Marcos, bumili ng mahal sa magsasaka para kumita ang magsasaka at ibenta ng mura sa consumer. So itong government corporation na ito, inimbento talaga to para malugi. Hindi ito inimbento para kumita ng pera. Hindi tulad ng ibang kumpanya na for profit. Ito talaga ay para malugi, para makapagbigay ng serbisyo. Hanggat hindi natin nabibigyan ng tamang kita ang magsasaka para makapagtanim na siya ng sarili at tamang at sapat. Kaya lang, nung nagka-presidente tayo tulad ni GMA na ekonomista, nakita yung balance sheet. Mali ito. Nababaon masyado sa utang ng gobyerno, kaya binuksan ito sa private sector, kung maalala nyo. So, naging regulator imbis na operator ang NFA. Parang sa PAGCOR ba? Kaso, ang daming anomalyang nangyari dahil doon. Natuto na tayo doon, so baguhin naman natin. Para sa akin, whether NFA o DA, ang korupsyon ay posible pa rin. Ang dapat yung sistema para maiwasan ang korupsyon. Ngayon nga, hindi pa pinapayagan, ang dami nang naglalako eh. Ano pa kaya kung payagan? So, wag na. Naglalako ng kota, ng gano'n na... Para sa importation, sir? Dapat maayos yung sistema na madaling makita, madaling mahuli kung meron mga anomalya o corruption. Dahil anumang corruption, alalahanin nyo, dagdag yan sa presyo na babayaran natin sa presyo ng bigas. Sir, last na lang, curious lang ako, ano yung pinaplano ni Hart na maging project, the mere fact na siya na magiging head ng Senate Spouses Foundation Incorporated? Pinag-usapan nga namin kagabi, parang naiyak siya ng konti, nagpanik kasi parang di raw niya kaya. So, inaano ko na, wag ka magpa-pressure. Sabi ko, yung kaya lang, kung ano lang ang kaya. Pero nakausap niya dun sa Malacanang. Nakita niya si Kat Pimentel, si Lani, yung dalawang Lani. Asawa ni Alan at saka ni... Oo, nakita rin niya yung asawa ni Mark at ni Rafi Tulfo. So kahit paano, nagkausap-usap sila. Magmi-meeting yata sila next week. So, anong advice mo kay Hart? Kung ano lang yung kaya. Tapos nagtatanong siya, hindi raw niya alam, hindi raw niya kabisado. Sabi ko, ako rin naman, hindi ko alam, hindi ko kabisado. Sabi niya, ikaw, ang tagal-tagal mo na dyan, mundo mo yan. Sabi ko, Senador, oo. Pero Senate President, hindi. Kaya pa na yung pag-briefing ko, kaya nalita ko, sorry. Na ano ba yan? Ano bang ginagawa nyo? Anong trabaho ng bawat opisina rito? Sabi ko, ganun din yun. Kailangan mo mag-briefing muna. Tapos atras ka. Kausapin mo yung team mo. Kung anong pwede nyo gawin. Sabi ko lang, simulan mo muna sa baba. Bakit? Imbis na magsimula ka sa taas na pababa. Sabihin, huwag yung ang dami-dami agad. Simulan mo muna sa konti na parami. Kaysa sinimulan ng madami, tapos kumonti. So sir, willing ba siyang i-sacrifice yung modeling niya para gampanan yung... Hindi naman ganun karami ang functions ng Senate spouses. In fact, nung tinanong ko si Kat Pimentel, parang once a quarter, usually Christmas season ang functions nila. Okay, Myla, and then Nympha. Masyado sa discussion, sa initial discussion, meron na ba siyang specific na project na na-mention? Wala pa. Kasi sabi ko nga, sabi nga niya, papakinggan muna niya kung ano yung ginagawa na madalas at ibabato niya sa grupo, sa mga miyembro, sa Senate spouses, yung idea niya, kukuha siya ng idea sa kanila, kung ano ba yung pwedeng magawa. Una, kung itutuloy ba yung dati, at kung pwede pang, kung kayang pagpatuloy, at ano madadagdag. So may sariling budget? Pero actually, ano? May sariling budget yung Senate spouse? Hindi ko pa rin alam eh. Sorry. I think may budget yung staff, pero yung gastos mismo are from donations.
But I don't take my word for it. I don't know yet. Pero ready naman siya, sir, to take that charge. Sa ngayon, willing pa lang. Pero may mga initial na siya. Magiging ready pa lang. Willing pa lang. Pero may mga initial na siya nabanggit na gusto niyang project, sir. Wala pa. Mga ide-ideya, pero hindi para sa akin na sabihin yon dahil pag-uusap lang naman namin yon. Kaya mong i-vet muna niya lalo pa, i-vet niya sa team niya, i-vet niya sa mga miyembro. Automatic yon. Oo, dahil asawa naman. Okay? Pero kapag walang asawa, ang Senate President, usually yung kapatid, yung nanay, yung So, sir, may in the past. Parang si Coco noon, I think ang tumayong presidente ay si Mambing. Dahil single si Senator Coco noon. So, sir, magkakaroon ng turnover between Aubrey and Hart? Hindi ko alam, pinag-uusapan pa nila. Hindi ko rin alam kung tradisyon yun. Okay. On that note, no more? Parang ano naman ang note na yun? Sir, ka ba? Ibang nasa utak mo dasan. Hindi, yung note na yun pa. Yung note na yun, Senate spouses. Senate spouses, ko, yung nasa utak ko. Yung nasa utak ko. Senate tayo, ang last note natin, kasi, Senate spouses. Ano ba nasa isip mo? Wala, parang tumingin ka somewhere eh. Kasi nga, Senate spouses, ang siseryoso ng pinag-uusapan natin, biglang on that note. Ay kasi, magpapaalam na tayo, sir. Kaya nga sa Senate spouses note talaga. No, so the only concern is malapit. Okay. Malapit. Nakuha niyo na ba yung inventory ng sasakyan ko ilan? Ayan. At motor? Pakikuha na lang. Yung inventory ng sasakyan. So, sir, talagang hindi na to gagamitin namin? Hindi ko pa alam eh. Pero consider nyo na dito kami. So, agree, pero ang ganda rin kasing daanan ng tao eh. Diba? I mean, Ay, sir, ilipat na lang yung mga mukha nyo na yan. Wag na dito. no, so hahanapan ko kayo ng lugar. Ang